Ang matutunghayan natin ngayon ay ang nanalo sa isang prestihiyosong karera ng mga kalapate. Hindi ito biro. Dahil sa nakalipas na kompetisyon, ubusan ng mga ibon. Dahil ito sa panahon. At sinamahan pa ng mga lambakan. Wow! Ang malupitang karera ay ginanap sa PHA, MacArthur National Race. At sa lalawigan ng Montalban, ang tinaguriang kampyon, Rodriguez Rizal. Dating kilala at kilala pa rin bilang Montalban. At taga rito ang hinirang na kampyon ng Himpapawid. Kaya mga kabisitero, tara, tunghayan natin. So come on and see. Ang kampiyon ng bansa sa larangan ng pangangarera ng mga kalapate. Ano, ready na kayo? Bisitahin na yan! Ito ang Bisitero. Ako po si Roy Dilla, ang MacArthur champion sa Peter Yap Cup. Affiliated po ako sa club ng ARPC, MMFC, BFC. At ako po ay nag-start alaga ng ibon na pangkarera noong 2010. At ako po ay unang sumubok sa MMFC noong 2013 ng Tacloban Open. At ako naman po ay pinalad na makaparte doon sa Tacloban Open na unang laro ko sa MMFC. Then sumunod na taon po, ako po ay naglaro din sa SDR ng MMFC. At doon po yung medyo nagtagumpay yung ibon natin na tayo ay nakakuha ng 6 overall champion. At 6 lang kaming live ng Tacloban na complete clacking na nagpa-uwi. And then, yan, naglaro ako sa PFC. At ayun, nagiging finisher yung mga ibon. Ito, yung huli ko, yung itong ARPC. Inilaro ko yung aking ibon ng Tacloban, Allbird. Mula Naga hanggang Tacloban, na complete clacking naman tayo. At inilaro ko rin siya ng Tacloban Open. Yun, nagpang-anim siya sa Tacloban Open natin. Tapos, sa overall, 12 overall yung isang ibong ko. Tapos yung pangalawang ibong ko naman, ganun din, Naga to Tacloban, 15 overall, complete clacking. Salamat po at buti nakarating din po kami dito sa loft nyo. Maraming salamat po at kayo ay nakarating dito sa Lubok at na medyo malayo tayo sa at medyo matraffic yung dadaanan nyo. Opo. Natutuwa naman po kami dahil sa pilit at nagdali lang nakakatawa po, no? At bago po ang lahat, kami po ay kinukongratulate po namin bilang MacArthur winner ng buong Pilipinas. Yan, natutuwa po kami dahil isa po kayo sa mga champion ngayong taon na to. Ako yung nagpapasalamat sa inyo at ako yung napaundakan nyo rin na kayo ipumisita sa akin dito. Ako yung papasalamat talaga ng marami sa inyo. Opo. Ano po pala ang bloodline na ginamit nyo para po dun sa pagkakapanalo nyo ngayong taon na to? Ang bloodline na ginamit ko po dyan, yung Vandenbroek na kasi pinahiram ako ng kaibigan ko si Benton Natira. Then yung 1/4 naman ng ibong ko, bloodline, yung Ecopline ni paring Alvin Mejia, yung kalahati kasi noon galing kay Boss Ed Noble na Stitch, tapos yung Kubman ni paring Alvin. Then yung 1/4 naman noon, sa akin naman yung dahil ng 6 overall ko sa MMFC noong 2014. Yung inimbreed ko po siya, yun na pinagsama namin. Then yung anak ko noon, yun na ipinaris ko naman sa ibon ni Mel Galotera. Kaya nagbunga naman siya na maayos. At, kumbaga talaga parang battle cross na yung ibon nyo, pinakapasok doon. Opo. Parang ganun na po yung kasi ang tagal kong inaral yung ibon at paano mag-process ng Ayun sa 3 taong kong pag-aaral ng process ng ibon, yun nakuha naman natin yung formula. At
yan, naglabas naman ng maayos at karangalan sa atin. Hindi lang sa akin, dito rin sa kababayan ko rito sa Rizal. Opo. Talaga nakaka-proud din, no? Lalo na kunwari, isipin po natin. Mga bisitero, wala po talaga yan sa loft. Wala yan talaga sa kung ano po estado ng buhay natin, no? Mga big loft or small loft. Talagang pagkakaswerte at saka yung talagang tadhana ay para sa atin. Talagang para sa kanya talaga eh, kahit anong gawin eh. Kasi kung titingnan po natin, di ba po, sobrang hirap ng karera natin ngayon. Opo. Ang dami rin pong, kumbaga yung tinalo ng ibon nyo eh, sobrang dami. Oo nga po. Yun. Tapos national race. Ay, tayo pinalad na makalusot. Opo. Isa sa pinalad na makalusot. Yun po ba eh, nakapagpauwi na rin kayo ng MacArthur before? Ay, hindi pa po. Ako, unang lipad ko po, meron po ako sinampal doon sa MacArthur noon, 2 kong takloban na finisher. Opo. Hindi po ipinalad. Ito, pangalawang sampa ko po sa PHA. Yan. At ito, yung pagkakataon na tayo ay pinalad naman po at napagbigyan. Talagang pangalawang lipad, pinakagad. Yun po, Champion opo. na kagad. Yun po. Hindi ko naman po inaasahan na champion kasi ang gusto ko lang po mangyari, ako yung makapagpaklak lang po ng MacArthur. Masaya na po ako kasi hindi ko naman hinahangad yung mataas. Opo. Kasi nga, marami tayong big group na kalaban at na mas magagaling at mga bihasa sa karera ng ibon. Opo. At ang binigay sa inyo ng Diyos, talagang number 1 para. Yun, ang kumbaga sa yung extra prices natin dun sa ibon natin na tayo binigyan ng karangalan ng ganyan. Opo. Paano po kayo magkasikaso ng mga ibon nyo? Eh, ganito po, pagka kunyari sa breeding, pagkatapos, itas iti-training na tong ibon natin, ang ginagawa ko muna, pinapatatag ko sa ronda dito sa loop ko. Then hindi naman po every other day, umaga, tanghali, ganyan. Kasi mga bagong tuturuan mo, kailangan hindi gaanong lalayo ng masyadong malayo. Kasi meron din nagpapalipad dito ng marami, mahahatak sila. Then, nung medyo tumibay na, 2 buwan, 3 buwan, tumibay na sa liparan dito. Ang ginawa ko naman, pagpapasok ako sa Marikina, daladala ko yung ibon. Yun. Kasi ang pasok ko 8 to 5 eh. 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Eh, aalis ako umaga. Bago alas 7, yung ibon ko, napapakawalan ko na. Pinupukol nyo na doon? Opo, yun. Tinitraining ko po, paunti-unti po. Then, pagkatapos po nun, mga 2 o 3 hagis sa Marikina, pupunta naman po ako dun sa medyo malayo, Antipolo. Yan. Mga 2 hagis po uli. Ganun ulit, pagka kompleto, yan, ilalayo ko na. Pupunta ng Puso-Puso, yung Baras, tapos hanggang sa Pililya. Ang Pililya, yun ang huling bitaw ko sa training ko eh. Bago ako magsakay sa truck. Opo. So ano naman po yung mga binibigay nyo, let's say, mga vitamins para sa mga ibon natin? Ang binibigay ko, yung natural na vitamins lang eh. Kaya, kunyari, pagka dumating, siyempre, yung mga Exalite. Yan, Exalite na sa tubig, ginahalo. Tapos pagka medyo Parang electrolytes. Yun, ganun po. Tapos yan, mga reload para doon sa anti-stress. Then yung ating power wings, parang sa ngalay naman ng pakpak. Tapos gumagamit din tayo ng mga idea para doon sa pag-condition naman ng dyan sa katawan. Kayo po ba, nagpupurga kayo bago i-training yung mga ibon? Ay, opo. Kailangan po yun. At saka yun po ang importante. So, paano nyo po ginagawa yun? Kunyari, ang bago tayo mag-training, ang ginagawa ko sa ibon, pinupurga ko na yan. Tapos yun, pinaplashin ko. Mga panglahatan na? Lahatan na, kasi kailangan bago mo ikarera ibon mo, kondisyon eh. Apo. Walang sakit. Kailangan maganda yung kanyang pangangatawan. Para pagdating nung karera, at least kahit paano makakasabay siya. Apo. Kasi pagka ang ibon mo mahina, uuwihan ka pero late. Pero pagka lumalayo na, totally mawawala na siya. Kasi yung katawan niya, hindi ganun ka-healthy. Hindi ganun kalakas eh. Kaya ganun ang ginagawa ko, kailangan i-condition ng maayos. Opo, tama naman. Mga bisitero, ayan no, kumbaga kung titingnan natin, napakasimple lang po ng ginagawa ni Sir. Pero yung simple na yun, matindi. No? Nakakapag-champion ng MacArthur. Kailangan alagaan natin ng maayos yung ating mga ibon.
no, para naman ibalik din sa atin ang ibon natin kung ano yung mga ginagawa natin sa kanila. Yun po ang Tama tama. po. Yun po ang tama po. Ayun, paano po yung tulad niyan? Pag naglilinis, kayo rin po nag-aasikaso lahat ng sa mga ibon nyo, sa loft nyo? Ako po, ako po nag-aasikaso. Minsan, pagka tinatamad ako, yung kaibigan ko dyan sa baba, Apo. sabi ko, pagka pakilinis mo, kahit pa paano, na naman natin siya na maglinis. Para hindi naman tayo, kasi trabaho natin eh. Tama. Kasi pasok ko umaga, uwi ka hapon. Siyempre, pagod ka na rin sa trabaho. Kaya minsan, nakikisuyo tayo sa kaibigan ko na maglinis. Sila yung naglilinis muna. Opo. Pasamantala pagka wala. Pero pagkakarera na po, ako na po yung tumututok. Ay, ito na yung nakatulog. Oho, kasi iba talaga yung may-ari mismo Sa bagay. ang tumututok sa ibon. Kasi yung ibon medyo parang nagiging mailap sa ibang tao. Kasi minsan lang lalaki. Ano naman po ang may advice nyo para po sa ating mga nanonood, lalo na po sa mga newbies, Sir Roy? Sa akin, may advice ko lang, kaya nung ako'y nagsisimula, kaya nga siya nasabi ko dun sa naunang nag-interview sa akin, sabi ko, mahalin natin yung alaga natin, Apo. kondisyon natin na maayos, itrato natin sila ng maayos, na kaibigan, alaga. Ngayon, ang balik naman sa atin, yung return naman sa atin, magiging maganda naman. Kasi minahal natin yung ibon natin, mamahalin din tayo nila. Babalikan at babalikan tayo kung ang pag-aalaga natin sa kanila ay maayos at ang trato natin sa kanila ay maayos. Gaya sa akin, hindi ko inaasahan naging maayos yung pag-aalaga natin, naging trato natin sa ibon natin. Kahit pa paano, binigyan tayo ng malaking karangalan na hindi natin ini-expect. Sa buhay ko na yan ang binigay sa aking karangalan, napakalaki. At ako'y nagpapasalamat sa alaga ko talaga na ako'y binigyan niya ng kanyang karangalan. Super blessing talaga. Opo. Sir Roy, pwede po bang makita yung champion Ay, sige po. na ibon? Sige po. Bisitero, tingnan po natin yung champion niya. Mga kabisitero, ito po yung ating champion, MacArthur. Ito po, yung aking ibon. Blue bar po. May white plates po sa pakpak na kapraso. Ayan po, meron. Ito po ba nung nilalaro nyo, sir, yung katawan niya ganyan na o nagbabago siya? Hindi, ganito pa rin po eh. Nagbago man siya, kaunti lang. Kasi siyempre, pagka lumipad, siyempre medyo natitigang yung katawan. Medyo numinipis kasi mainit yung lipar at malayo. Pero ilang araw, yung balik naman po sa dati. Magaling yung kanyang recovery. Anong mabalik ka agad? Opo. Hen po siya, hen. Hen po siya. Nung nilalaro nyo po siya, ano po ba yung ano niya, sa pagiging pag-observa nyo? Meron din siyang pares. Meron po siyang pares. Ang pinarisan niya kasi yung kapatid ng 6 overall ko dati. Apo. Ang laging position nila sa loob namin, lagi sila sa taas eh. Ito, sa totoo lang, 3 tong ibon na magkakapatid. 2 sila magkapatid. Yung isa, kapatid niya naman sa nanay. Isang barako lang, pinag-aagawan nilang 3. Talaga? Oo. Kaya siguro, yun na rin ang naging motivation ng ibon. May babalikan silang kapares, kaya nag-uunahan sila. Kung sino yung maunang dumating, siguro, yun ang pares niya. Oo. Ito naman po, yung special na ibon rin sa akin, binigay ng kaibigan ko si Mel Galotera. Ito yung lahi na unbelievable niya. Inbred sa tatay, tapos binalik sa tiyahin. Nag-anak naman sa kanya ng mga lahi nito. Yun yung nag-champion ng lap winner ng Tacloban sa PFC noong nakarang taon. At maraming winners din na inilabas yung mga lahi nito. Ako po si Roy Dilla, member ng ARPC, MMFC, PFC. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at kay Bisitero sa pagpunta rito sa akin. Ang napanood nyo ay ang pang 34 episode. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Hyrie Pigeon TV. Mga gamit, gamot, supplements ng mga ibon ba ang hanap mo? Meron yan si Infinity Loft. Pumunta lang sa Shopee at umorder na. Tara na! Asintado Loft TV. From Cotabato.
Jeric Ulahe from Calbayog, Samar. PNT Loft TV. John Paul Dilla, JL Dilla, Rex Dilla, Janice, Anilin Dilla, Mel Galotera, Alvin Mejia, Carlos de Guzman, Jerty Labuta, Mark Maraingan, Tanunoy, Paring Banyo Cruz, Paring Pipoy Bote, Ewat Hibaler, Rolando Villacrucis, Gabriel Casinares, Manong Claro, Hong Tuano from Japan, Ate Emma Watanabe, at Kuya Kiyochan, Ate Evelyn at Jeng, my mentor, Victor Kaingat, at ARPCI Family, Manny Zamora, PFC Family, Sir Noli Felipe, Munding, Boss Saldi Garcia, MMFC Family, Boss Ed at Ma'am Josie, at Sir Archie, Paring Jason Peña, at Richard Ong, Felix Del Mundo ng Katarman, Northern Samar, at yung may-ari ng hotel at resort doon. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!